Ito naman yung ginagawa ko ngayon, itong turtle. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung gantong cute na turtle. So anyway, meron ako ditong fuzzy wire. Ang kailangan natin na fuzzy wire, bali 4 na piraso na hahatiin mo sa gitna. Tapos, ang gagawin lang natin yan, kukunin mo yung pinaka-center. Siyempre, para pag ano mo siya, parang kinross mo, pantay. Kaya kailangan kukunin mo yung pinaka-center nung fuzzy wire. So, bali, 2 cross yung ginawa natin. Tapos, pag-aanin natin yan, pagpapatungin natin yan. So, bali, magiging 8 pieces yung pinaka-tangkay niya, kumbaga, diba? So, kailangan syempre, i-straight din natin yung bawat isa. Tapos, ito na, kakabitan na natin ng panibago. Paano na yan, paikot. So, parang, kung medyo familiar ka sa paggawa ng mga, yung mga handicraft basket, parang medyo ganun yung style niya. So, gagawin mo lang yan, iikutin mo lang, parang ilalak mo lang kada sa tangkay niya. So, ilalak mo lang siya. Yan. So, paikot lang ng paikot yan hanggang sa umabot ka sa pinakadulo na, kung gaano katambok yung gusto mong mangyari dun sa gagawin mong turtle. Tapos, ganito gagawin mo pag pag duduktungan mo na, ihuhook mo lang bali. Syempre, para hindi kumalas yung fuzzy wire mo. Pag nahook mo na yan, then dire-diretso na yan. Iikot mo na ulit yan kada string ng fuzzy wire. Iikot mo lang ng iikot hanggang sa, yun nga, ma-form natin yung ginagawa nating turtle. Ito yung yung pinaka-ibabaw ng turtle, di ba? Tatandaan nyo lang yung pinaka-last. Tapos, doon din tayo magdudugtong sa pinaka-last. Alaputin mo ganyan. Yan. Pagkatapos yan, habang lumalaki na yung palibot ng pinaka-shell ng turtle natin. Siyempre, medyo mo na, ipoform mo na ng pabukol. Siyempre, para may hugis na yung bao or yung shell nung turtle. Ito na yung pinakalas na raw na ilalagay natin. Ganyan, ikot-ikot lang natin. Ito, nasa sayo na yan kung gaano kalaki yung turtle na gagawin mo or kung gaano ka umbok. So, yan na yung pinakalas. Ilalak na natin, syempre. Tapos, di ba, naka-form na siya, naka-umbok na. O, ganyan yung itsura niya. O, yan o. Naka-umbok na siya. Pagkatapos niyan, o, yan. Ganyan yung itsura. Tapos yung mga, yung mga sobra, ipopold ko lang muna sandali. Yan. Tapos yung pinaka sa side ng bandang ulo, 'di ba? Kailangan naka letter C, parang ganyan. So, aangatin natin 'yan. Syempre para kasi diyan yung ulo niya eh. Kaya kailangan ganyan yung pinaka itsura. So, ganyan, parang pasi, 'di ba? Tapos medyo stretch lang natin yung mga gilid-gilid niya, yan na. Pagkatapos niyan, ito na gagawin na natin yung pinaka-ilalim nung pagong, 'di ba, yung pinaka-ilalim niya na shell. So kung ano yung procedure natin kanina sa pag-uumpisa nung ginawa natin doon sa shell ng pagong, ganun din. So ito yung ginamit ko, medyo parang kulay parang medyo peach. So ganun din yung dami. Parehas lang ng procedure yung gagawin natin. Umpisa na natin, bali lalagyan na natin yung isang round. Siyempre, kailangan natin ilak pa rin para hindi kakalas. Kasi siyempre, iniikot natin bawat sa bawat pinaka-stick niya, kaya kailangan nakalak talaga sa umpisa. Ang pinakaiba nito, yung yung ibabaw kasi ng shell ng turtle, 'di ba, naka-curve. Nakaumbok. Tapos itong pinaka-ilalim ng turtle, siyempre kailangan naka-flat lang. Tapos, habang ginagawa mo to, medyo susukatin mo kung kung magkatugma ba nung size yung ginagawa mong ilalim ng turtle, tapos yung pinaka ibabaw ng turtle na shell. Siyempre kailangan magkatugma sila ng sukat. Tapos ito medyo mo lang, medyo naka-flat siya na medyo pahaba, kumbaga. Kaya medyo hahatak-hatakin mo para medyo parang medyo mag-oblong ng konti yung shape niya.
Kasi 'di ba yung turtle parang oblong. So ganyan. I-check mo muna siya kung kung magkano sila, magkalapat talaga. Bago mo itiklop yung mga sobrang fuzzy wire. Kailangan ma-check mo kung tama na talaga. Tapos pag okay na, yan, ipo-fold lang natin lahat ng sobra muna. Ganyan. O 'di ba? O, susukatin muna natin. Pagkatapos niyan, ito na gagawin na natin yung yung pinaka ulo ng turtle. Yan, gagawin na natin yung ulo ng turtle. Madali lang naman yan. Siyempre, kailangan medyo makapal yung pinaka ulo niya. Papalibutan lang natin ng papalibutan yan hanggang sa lumaki na yung yung pinaka ulo ng turtle. Tapos ilalak mo rin maigi kasi para hindi kumalas yung yung pasiwar. Pagkatapos syempre iano na natin, ipoporma na natin ng ng parang ulo talaga ng turtle. So ganyan yung magiging itsura. Tapos gagawin na natin yung yung apat na paa. So medyo maliit lang yung yung apat na paa. Kung ano yung procedure na ginawa natin doon sa ulo ng turtle, ganun din yung procedure na gagawin natin sa paa, kaya lang mas maliit nga lang ito. At habang ginagawa ko tong mga paa ng turtle, syempre magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa matyaga niyong panonood sa aking channel. At kung bago ka po sa channel ko, baka naman, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Tapos, eto na guys, meron tayong papel dito. Ilalagay natin dito sa pinaka ilalim ng shell ng turtle. Syempre, para yung shell ng turtle natin hindi mapipipi. So para naka-dome siya talaga, 'di ba? Talaga, naka-curve talaga siya. So ganyan lang yung gagawin natin. Nilagyan ko lang ng fuzzy wire pa sa gilid para hindi kita sa sa labas yung papel. So ganyan yung gagawin natin. O yan na, 'di ba? Pagkatapos, yan sasampulan na natin, didikit natin kung okay na ba. Yan, pagkatapos niyan, ito na, umpisan ko na, ididikit ko na lang yung yung mga ulo. Mga ulo. Isa lang pala yung ulo nito. Nagpapatawa talaga. Yung ulo, didikitan natin yung ulo. Tapos yung mga paa. Yan. Isa-isa ko nang ididikit yung mga paa. Kasi sinample kanina eh. Inilagay ko muna yung mga paa kung kung bagay ba. So ngayon, didikitan na natin, lalagyan na natin ng glue. So mag-ingat lang sa glue stick kasi ang sakit talaga niya pag napasukan yan. Kailangan didikitan natin maigi para syempre hindi matanggal yung yung paa tsaka yung ulo. Tapos ito yung buntot, syempre lalagyan natin ng buntot para talagang medyo mag-itsurang pagong yung ating ginawa. So yan na. Tapos yan, lalagyan na natin tong pinaka shell ng turtle. Didikitan lang natin maigi para naman hindi naman madaling masira. Kailangan matibay yung pagkakadikit nung pinaka-shell dito sa katawan ng ating pagong. I-check nyo maigi kailangan na nakadikit lahat para wala namang siwang yung lahat ng siding niya except dun sa dito sa pinaka malapit sa ulo. Tapos, syempre yung mga paa, medyo ipo-fold din natin ng konti para mag-courting parang paano pagong. Oh, yan na, di ba? O, di ba, yung namang pagong. Pagkatapos, syempre, lalagyan natin ng googly eyes. Yung googly eyes ko kaya lang medyo malaki. Bali, yung bumili kasi nito yung aking anak. Wala daw siya makitang mas maliliit pa dito. Kaya sabi niya, ito na lang yung binili niya. Cute naman din, kahit medyo mulagat yung mata ng pagong ko, 'di ba? Oh, itsura naman na pagong talaga. So that's it guys. I hope nalibang kayo sa aking video for today at sana'y natuwa kayo sa aking share na video ngayon sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.